Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo na't ipagpatuloy na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Mabilis na umatras ang kalaban at napaluhod ito at nagsuka ng maraming dugo. Tila hindi na nito maigalaw ang kanyang katawan. Habang hinihingal, napatingin siya sa espadang nakabaon sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang nangyari, ang plano niya ay paglaruan lamang si Mui bago ito tuluyang patayin. Sigurado siya sa kanyang lakas at kakayahan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang napunta sa ganitong kalagayan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan si Mui. Nakita niya ang binata na inaayos lamang ang kanyang braso, na parabang walang nangyari. Doon niya napagtanto na hindi lang lakas ang mahalaga sa laban. Mahalaga rin daw ang pagiging kalmado at ang tamang tiyempo ng pag-atake. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. Tinanong ni Mui kung may natitira pa bang alagad ang matandang halimaw na may sandaang mukha. Sumagot ang kalaban na wala na, lahat ay patay na. Idinagdag niya na silang tatlo na ipinadala sa Shining Radiant Sect ang huling natitirang disipulo. Sinabi ni Mui na mukhang matatapos na ang serye ng mga pagpatay. Ngunit kinontra siya ng kalaban. Ayon dito, mali ang kanyang iniisip. Tinanong niya si Mui kung naniniwala ba itong patay na ang kanyang guro. Nagtanong si Mui kung hindi nga ba patay ang maestro nito. Ipinaliwanag ng babae na matagal nang hindi nagpapakita ang kanyang guro matapos itong tumakas, ngunit hindi yun nangangahulugang patay na ito. Sa halip, patuloy itong nagsasanay ng palihim at lalo pang lumalakas. Lumapit si Mui at marahang inikat ang espada sa loob ng dibdib ng kalaban. Napasigaw ang kalaban sa sakit at iniutos ni Mui na sabihin kung nasaan ang kanyang guro. Ngunit tumanggi ang babae na sabihin kung nasaan ito. Ayon sa kanya, walang saysay kahit sabihin pa niya dahil ang lugar daw na kinaroroonan ng kanyang guro ay hindi maaabot ni Mui. Tinanong ni Mui kung nagpapaliban lamang ito ng oras. Ngunit iginiit ng babae na hindi, itinaas nito ang kanyang kamay at malinaw na sinabi na hindi niya ibubunyag ang lokasyon ng kanyang maestro. Pagkatapos ay biglang sinaksak ng kalaban ang sarili nitong leeg gamit ang sariling kamay. Sumirit ang dugo, at ilang sandali lamang ay namatay ito na may bahagyang ngiti sa labi. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Mujin sa loob ng isang silid. Agad siyang napaupo at napatingin sa paligid, habang nararamdaman ang sakit sa kanyang katawan. Nandoon si Mui at pinayuhan siyang huwag munang kumilos dahil hindi pa magaling ang kanyang mga sugat. Nagulat si Mujin nang makita ang kanyang senior disciple. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyari sa mga mamamatay tao. Sumagot naman si Mui na wala na siyang dapat ipag-alala, dahil napatay na niya ang lahat ng kalaban. Nagulat si Mujin at tila hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Idinagdag ni Mui na nakapagpadala na siya ng mensahe sa Jongnan Sect, at darating ang mga ito sa loob ng 1 o 2 araw. Samantala, sina Mua at Muchol ay nakapagsimula na ring muli ng pagsasanay dahil hindi naman sila malubhang nasugatan. Pagkatapos nito, inalok niya si Mujin ng tsaa ng plum blossom. Tinanggap ito ni Mujin at nagpasalamat. Matapos uminom, biglang humingi ng paumanhin si Mui. Nagulat si Mujin sa sinabi ng kanyang senior disciple. Ipinaliwanag ni Mui na hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kanilang mga kalaban. Mabuti na lamang at sugat lang ang tinamo ni Mujin, inamin din niya na hindi niya inaasahan na handa silang isakripisyo ang kanilang buhay para sundin ang kanyang utos. Tuloy pa nito, na bilang nakatatandang disipulo, sinabi niyang pananagutan niya ang nangyari. Plano niyang bumaba sa kanyang posisyon pagbalik nila sa sekta, at ipinaalam na rin niya ito sa iba. Labis na nagulat si Mujin sa sinabi ni Mui. Pagkatapos, ibinahagi ni Mui na ayon kay Muchol, si Mujin lamang ang nakapagbigay ng tama sa kalaban. Hindi ito agad pinaniwalaan ni Mujin ngunit ipinaliwanag ni Mui na huli siyang dumating sa labanan. Kaya si Muchol ang nagkwento kung paano nasugatan ni Mujin ang mukha ng kalaban, kahit na nawalan siya ng malay pagkatapos. Si Muchol lamang ang nakakita ng buong pangyayari. Sinabi ni Mui na mahalaga pa rin kahit ang maliit na tama. Akala ni Mujin ay pinagtatawanan siya nito, dahil inaasahan niyang pupurihin siya. Ngunit nilinaw ni Mui na hindi mahalaga ang laki ng sugat. Ang mahalaga ay ang pag-unlad nito. Ipinaliwanag pa niya na hindi palaging malaking pagbabago ang kailangan ng isang martial artist para malampasan ang isang hadlang. Minsan, sapat na ang maliit na pagbuti sa kilos o pag-iisip. Sa pagkakataong iyon, maliit lamang ang nagawa ni Mujin dahil malakas ang kalaban.
Ngunit sa susunod na maharap siya sa kaparehong sitwasyon, mas makikita na nito ang kanyang pag-unlad. Namangha naman si Mujin sa kanyang narinig at pagkaraan ng ilang sandali, ay sinabi ni Mui na sapat na ang usapan at may pupuntahan daw sila. Nagtaka si Mujin kung saan sila pupunta. Sinabi ni Mui na may gagawin silang parang pagsasanay. Nag-alangan si Mujin at pinaalala na sugatan pa siya. Ngunit iginiit ni Mui na kailangan niyang sumama at inutusan niya itong magbihis dahil naghihintay na ang iba. Napabuntong hininga si Mujin at hindi ito makapaniwala na kailangan pa niyang mag-training kahit hindi pa siya magaling. Makalipas ang ilang sandali, naroon na sila sa isang hot spring kasama sina Mui at Muchol. Nagulat si Mujin sa kanyang nakita, inakala niyang magsasanay sila. Ipinaliwanag ni Mui na walang mas mahalaga kaysa sa tamang pahinga, at ang hot spring ay malaking tulong sa pagpapagaling ng katawan. Dagdag pa ni Muchol na nakakatulong din daw ang init ng tubig para mapabilis ang recovery. Doon lamang naunawaan ni Mujin na ito pala ang tinutukoy ni Mui na training. Ibinahagi ni Mui na hindi niya inaasahan na ihahanda ng pinuno ng sekta ang pinakamagandang hot spring para sa kanila. Napagpasyahan niyang dalhin sila roon dahil matagal nang nais ni Mua na makapunta sa ganitong lugar at sigurado siyang masaya si Mua ngayon. Ibinaba ni Mua ang kanyang buhok at tahimik na umupo sa hot spring, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha na para bang matagal na niya itong gustong gawin. Habang nakababad sila sa mainit na tubig, tinanong ni Mujin si Mui kung paano niya napatay ang mamamatay tao. Sumagot si Mui na sinuwerte lamang daw siya. Nagtaka si Muchol sa sagot na iyon. Para sa kanya, napakalakas ng kalaban, at posibleng mas malakas pa kaysa sa kanya. Sumang-ayon naman si Mui. Ipinaliwanag niya na ang kalaban ang pumatay sa mga first-generation disciples ng Zhongnan sect. Idinagdag pa niya na kung patas ang laban, hindi niya matatalo ang kalaban. Sa kanyang pananaw, ay mas mahusay ang kalaban sa lahat ng aspeto. Naalala niya kung paano hininto ng kalaban ang kanyang espada at pinilipat ang katawan nito kahit alanganin ang posisyon. Nagawa pa nitong sipain siya at paliparin. Labis siyang namangha nang makita niyang kaya nitong i-dislocate ang sariling buto para lamang makapag-counterattack. Para kay Mui, hindi lang lakas ang taglay ng kalaban. Mayroon din itong likas na instinct ng isang tunay na mandirigma, isang bagay na hindi basta natututunan. Idinagdag niya na kung hindi niya ito napatay noon, mas magiging mapanganib pa ito kaysa sa matandang halimaw na may sandaang mukha. Tumingin si Mui sa kanyang braso at ipinaliwanag ang nangyari. Nang magbanggaan daw ang kanilang lakas, ay hindi niya kinaya ang internal energy ng kalaban kaya napilipit ang kanyang braso. Dahil dito, inakala ng kalaban na tapos na ang laban. Ngunit kahit ganoon, hindi bumitaw si Mui at hinawakan nito ang kanyang napilipit na braso at sinaksak ang dibdib ng kalaban. Ipinaliwanag din niya na kung talagang nais siyang patayin ng kalaban, agad sana siyang tinapos nito. At kung panalo lamang ang habol nito, tinapos na sana nito ang laban nang maputol ang kanyang braso. Sa madaling salita, nagpakampante ang kalaban. Para daw kay Mui, doon daw siya sinuwerte. Sinabi niya na kung hindi naging mayabang ang kalaban, malamang ay wala na siya ngayon. Doon naunawaan ni Mujin kung bakit nasugatan ang braso ng kanyang senior. Pagkatapos, pinaalalahanan sila ni Mui, sinabi niya na walang halaga ang lakas kung mauuwi rin sa kamatayan. Maaaring mamatay ang tao anumang oras, kaya mahalaga ang pagiging maingat at mapagkumbaba. Sumang-ayon naman ang dalawang disipulo. Sa loob-loob ni Mui, alam niyang siya mismo ay kailangan pang matuto. Pakiramdam niya ay kulang pa ang kanyang lakas. Kahit hindi niya ginamit ang kanyang karaniwang espada at unang beses niyang ginamit ang teknik na iyon sa totoong laban, naniniwala pa rin siyang hindi pa iyon sapat. Napagtanto niya rin na pareho silang nagpakita ng kaiabangan ng kalaban. Alam niyang mahaba pa ang kanyang tatahakin at sa kasamaang palad, hindi muna siya makakapagsanay dahil sa kanyang sugat. Habang iniisip niya ito, napatingin siya sa gilid at may napansin ito. May isang matandang lalaki at isang batang lalaki na nakatayo malapit sa hot spring. Sinabi ng matanda na may nauna na daw sa kanila. Mapapansin sa kanya ang matipunong katawan na puno ng peklat. Magalang siyang nagtanong kung maaari silang sumama, at dito ay bahagyang nag-alinlangan si Mui, ngunit pumayag din ito kalaunan. Dahan-daang pumasok sa tubig ang matanda. Tahimik lamang siyang minasdan ni Mui habang lumilipat sila ng pwesto upang bigyan ito ng espasyo.
Sinabi ng matanda na halata niyang mga disipulo sila ng Mount Wasek batay sa hubog ng kanilang mga kalamnan. Nagulat ang mga binata at nabigla sa sinabi ng matanda. Kinumpirma ni Muwi na tama siya, ngunit nagtaka kung paano niya iyon nalaman. Nagpakilala naman sila Mujin at Muchol. Sinabi ng matanda na karamihan daw sa kabataan ngayon ay napapabayaan ng pagsasanay, ngunit iba raw ang mga ito. Maya-maya, tila may naalala ang matanda. Tinanong niya kung si Muwi ba ay disipulo ni Hangzhou. Idinagdag pa niya na ang mga mata ni Muwi ay kahawig ng Phantom Swordsman. Nagtaka si Mujin kung paano niya kilala ang mga pangalang iyon. Ipinaliwanag ni Muwi na minsan siyang nakatanggap ng payo mula sa Phantom Swordsman at sineryoso niya ito. Napangiti ang matanda at natawa sa sinabi ni Muwi. Ayon sa kanya, kilala niya ang Phantom Swordsman na tila walang pakialam kapag nagtuturo siya, kaya hindi niya inaasahan na magbibigay ito ng payo sa iba. Dagdag pa niya, may pagkayabang daw talaga ito. Hindi pa rin maintindihan ni Mujin ang nangyayari. Humingi ng paumanhin ang matanda at sinabi na hindi nila agad maiintindihan ang kanyang reaksyon. Pagkatapos, ibinunyag niya na siya ang nagturo ng mga paraan ng pagsasanay ng Phantom Swordsman. Nagulat sina Mujin at Muchol sa sinabi ng matanda. Hindi sila makapaniwala na siya ang nagtuturo sa Phantom Swordsman. Agad namang tumayo si Muwi at magalang na yumuko. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya agad nakilala ang matanda. Pinati niya ito bilang Iron Mountain Fist King, lalong nagulat sina Mujin at Muchol sa kanilang narinig. Hindi nila akalaing kaharap nila ang isang alamat, ang kilalang may pinakamabigat na kamao sa buong murim at nangunguna sa fist arts. Habang ang iba ay nagsasanay sa espada o nagme-meditate, ang lalaking ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng katawan. Agad din namang nagbigay galang ang dalawang disipulo. Ipinakilala ng matanda ang sarili bilang Yenho at sinabi na nahihiya pa siya sa kanyang titulo. Sinabi niyang huwag silang mailang at magpahinga lamang daw sila. Itinuro niya ang batang kasama at ipinakilala itong kanyang disipulo. Tumayo naman ang bata at nagpakilala bilang Wu Taekang. Napansin ni Muwi na hindi basta-basta ang lakas ng batang ito. Ipinaliwanag ni Yenho na naglalakbay sila upang makakuha ng karanasan ng kanyang disipulo, dahil nasanay itong magsanay sa kabundukan. Tinanong ni Mujin si Wu Taekang patungkol sa kanyang paglalakbay. Sinabi nito na nakalaban na siya ng 43 tao, at natalo niya ang lahat na iyon. Nagulat si Mujin at pinuri ito. Hindi naman gaanong nagulat si Muwi dahil para sa kanya, natural iyon sa disipulo ng ganoong klaseng master. Ibinahagi ni Wu Taekang na ang pinakahuli niyang laban ay muntik na niyang matalo. Nanalo lamang siya dahil nabali ang espada ng kalaban. Ngunit itinama siya ni Muwi, sinabi niya na ang espada ay refleksyon ng may hawak nito. Kapag nabali ang espada, ibig sabihin ay may kakulangan ang gumagamit. Idinagdag niya na walang tunay na mandirigma ang maaawa sa nabaling sandata. Sumang-ayon si Mujin at sinabi na kasalanan iyon ng may-ari. Dagdag pa niya, halatang napakalakas ni Wu Taekang dahil nanalo ito sa lahat ng laban niya. Kung naging ganoon kalapit ang laban, tiyak na malakas din ang kanyang kalaban. Tinanong niya kung sino iyon. Sumagot naman si Wu Taekang na siguradong makikilala nila ito kapag binanggit niya ang pangalan ng guru nito. Pagkatapos, sinabi niya na ang kanyang huling nakalaban ay disipulo ng Phantom Swordsman. Natahimik si Muwi sa kanyang narinig. Naalala ng Iron Mountain Fist King ang pangalan ng disipulo. Sinabi niya na ito ay si Dak Goyul, at napansin niyang kahawig ito ng dating pangalan ni Muwi. Ipinaliwanag ng matanda na kung hindi nabasag ang espada ni Dak Goyul, siya sana ang natalo. Ayon sa kanya, tama si Muwi at ang kanyang mga kasamahan, mahalaga na inaalagaan ng isang mandirigma ang kanyang espada dahil responsibilidad ito ng isang swordsman. Sinabi niya kay Taekang na huwag isipin na hindi patas ang kanyang panalo. Ngumiti si Muwi, kahit pilit, at sinabi sa bata na parang gusto nito ng perpektong tagumpay. Tinanong niya kung maaari nitong ikwento kung paano naganap ang laban. Pumayag naman si Taekang at ayon sa kanya, naging simple ang laban nila ni Dak Goyul. Matapos ang mahigit 100 palitan, hindi na kinaya ng espada ni Dak Goyul ang lakas ng kanyang kamao, kaya ito ay nabasag at doon natapos ang laban. Nainis si Muwi sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na inamin ng kanyang disipulo ang pagkatalo, mas lalo pa siyang nagalit nang marinig na sumuko si Dak Goyul sa disipulo ng Iron Mountain Fist King. Kahit hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita,
sinabi niya sa sarili na pahihirapan niya ito sa susunod nilang pagkikita. Samantala, sinabi ng Iron Mountain Fist King na minsan niyang iminungkahi sa iba na palakihin ang kanilang mga disipulo at pagharapin ang mga ito. Ipinagyabang pa raw ng Phantom Swordsman na matatalo ng kanyang disipulo ang iba. Napangiti ang matanda habang iniisip kung ano kaya ang magiging reaksyon nito kung maririnig ang nangyari. Napagtanto ni Mujin na ang tinutukoy ay ang Phantom Swordsman at si Hyunjo. Hindi makapaniwala sina Mujin at Muchol na natalo ang disipulo ng Phantom Swordsman. Napatingin sila kay Mui at nakita nilang galit ito habang nakatitig sa matanda. Sinabi ng Iron Mountain Fist King na hindi dapat namatay ng ganoon sina Phantom Swordsman at Hyunjo. Pagkatapos, hinarap niya si Mui at sinabi na tila itinadhana ang kanilang pagkikita. Tinanong niya kung gusto nitong labanan ang kanyang disipulo. Agad itong tinanggap ni Mui at sinabi pa nito na maaari silang maglaban kahit ngayon na. Nagulat ang matanda sa kanyang kumpiyansa at tinanong ang kanyang disipulo kung okay lang daw ba sa kanya. Sumagot naman si Taekang na interesado siya at handa siyang lumaban. Pinaghanda sila ng matanda at makalipas ang ilang minuto, lumipat sila ng lugar at naghanda para sa laban. Humingi ng paumanhin si Yenho dahil hindi daw perpekto ang lugar ng paglalabanan, pero sinabi ni Mui na ayos lang daw iyon. Pagkatapos, may isa pang hiling ang matanda. Gusto niyang suriin ang kakayahan ni Mui, pumayag naman si Mui at tinanong kung paano ito gagawin. Itinaas ng matanda ang kanyang palad at sinabi na suntukin ito ng buong lakas. Nag-alala sina Mujin at Muchol dahil hindi pa ganap na magaling ang braso ni Mui. Pero hindi na nagatubili si Mui at bigla itong sumugod at nagpakawala ng malakas na suntok sa palad ng matanda. Nagdulot ito ng malakas na hangin at alikabok sa paligid. Sinabi ng matanda na sapat na ang ipinakita niyang lakas. Pinapahinga muna siya bago simulan ang laban. Hindi natuwa si Mui sa reaksyon ng matanda at inasahan niyang mabibigla ito, pero tila walang epekto ang kanyang suntok. Habang lumalayo siya, napaisip ang matanda na hindi niya inasahan na may ganitong kalakas na disipulo si Hyunjo. Naisip niya na magiging maganda daw ang laban. Makalipas ang ilang sandali, ay nagkaharap na sina Taekang at Mui. Napansin ni Mui na matatag ang loob ng bata at malinaw ang kanyang mga mata. Lalo tuloy niyang gustong talunin ito. Hinugot nito ang kanyang espada at naghanda. Samantala, yumuko si Taekang at inilagay ang kamay nito sa lupa, na parang handang sumugod. Sinabi ni Taekang na sisimulan na nila ang laban at sa isang iglap, nawala siya sa paningin ng lahat. Nagulat sina Mujin at Muchol sa bilis nito. Ikinuyong ni Taekang ang kanyang kamao gamit ang teknik na Heavenly Iron Fist. Sa paningin ni Mui, ay parang isang napakalaking puwersa ang papalapit sa kanya. Sinalubong ito ni Mui gamit ang kanyang espada at pinakawala ng enerhiya ng Plum Blossom. Pero binasag ito ni Taekang gamit ang kanyang kamao at nagpakawala ng malakas na atake. Nabalot ng alikabok ang paligid at nang mawala ang alikabok, wala na si Mui sa harap niya. Lumitaw siya sa likuran ni Taekang, agad naman itong naramdaman ni Taekang at hinarang ang espada gamit ang kanyang kamao. Nagulat si Mujin nang makita niyang naharang ng bata ang espada ni Mui. Umikot si Taekang at sumuntok, ngunit naipagtanggol ni Mui ang sarili gamit ang kanyang espada, pero napaurong ito papalayo. Sinabi ni Mui na hindi daw sapat ang lakas ng atake ng bata para pabagsakin siya. Pero sa sandaling iyon, may kakaiba siyang naramdaman, agad niyang tiningnan ang kanyang kamay. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.